Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagpapalin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdaragan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinagbantaan ng Panginoon ang mga punong relihiyoso ng Israel sapagkat nangangaral sila sa ngalan ng Panginoon. Subalit, hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiya. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinakatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin, at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos?
at ng ating mga magulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang atin pong itutugon, sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Minamahal kitang tunay, Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Payapa ako at nasisiyahan, tulad ninyong sanggol sa bisag ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Si Apostol Pablo ang halimbawa ng isang tunay at mabuting guro para sa mga Kristiyano. Katulad ng isang butihing ina sa kanyang mga anak, itinuro ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika at sinikap niyang hindi maging pabigat sa kanila. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ng aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi, para sa hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming pinasasalamat sa Diyos. Ang iparangal namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig kapayapaan. Ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan. Hallelujah. 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 Kami ay gawin mong daan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao,
Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Wala ng tao. Pampagod na. Tayo po ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At 2 linggo na lang, halos, 2 o 3, magpapalit na tayo ng liturhiya o yung kalendaryo natin sa liturhiya. Balikan natin yung nakalipas na linggo. Ano ang pinakamahalagang utos? Ito yung tinanong ng mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik na Jesus ang mga Seduseo. Kung kaya't magpunta sila kay Jesus para subukin kung matalino ba talaga sa Jesus. Kasi ang mga Pariseo, sila po ay mga itinuturing ng mga scholars. Sila yung knowledgeable, sila yung nakakaalam ng mga kautusan. Kaya kumbaga medyo powerful, medyo may authority sila. Pinangingilagan, minsan kinatatakutan ng mga Hudyo o ng mga Israelita kapag nandyan ang mga Pariseo kasi sila yung mga parang nagiging tagapaghatol din kung ang isang tao ay makasalanan, kung ang isang tao ay pwede nang i-declare na malinis, yung mga Pariseo din yan. Kaya ito, lumapit sila doon at tinanong, ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ano yung una? Ibigin mo ang anong bukas? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip. Ulit nga, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalagang utos. Huwag mong kakalimutan. Ano ang pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa. Parang walang nangyayari sa mga misa natin, no? Parang 1 linggo lang nakakalipas, no? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pahalagahan mo ang iyong kapwa gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. So lagi mo rin nilalagay ang iyong sitwasyon sa sitwasyon nila para mas maging compassionate ka, mas maging maunawain ka sa pinagdaraanan ng bawat isa. Malinaw po? Yan. So, kung mula doon, kaya nagtanong ang mga Pariseo kay Jesus ay para lamang tubukin siya, para lamang masilo siya, kung kaya't ngayong linggong ito, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad at ang mga taong naroroon na nakikinig sa kanya.
Ang sabi po, alam ninyo, ang mga iskriba at mga pariseyo. Okay? Ulitin natin ha. Ang mga iskriba at ang mga pariseyo, sila ang kinikilalang tagapagturo ng kautusan. Malinaw po? Ibig sabihin, sila yung may authority. Sila yung itinalaga. Kahit nung panahon pa, no? nung unang-unang panahon pa. Ito yung mga itinalaga na magiging tagapagturo para nga sa pagpalit ng mga henerasyon, sa pagsibol ng mga bagong tao, ay hindi makalimutan ng mga Israelita ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya mayroong mga taong itinilaga para ipagpatuloy na ipasa, o sabihin natin mga teachers. No? Sila yung mga teachers. Mahalaga po yung mga teachers. Kasi lahat ng kung anumang propesyon na mayroon tayo, nagdaan yan sa mga teacher. Pero sa karanasan nga ni Jesus, itong mga eskriba at mga pariseyo, medyo hindi nagiging good example. Kaya nga lagi niyang pinapatutsadahan. Lagi niya minsan, derechahan niya ng sinasabi, kayo mga pariseyo, kayo mga mapagpaimbabaw kayo. Kaya pakinggan natin itong sinasabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, sila yung kinikilalang tagapagpaliwanag. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila. Pero ang sabi niya, ngunit huwag ninyo silang tularan. Bad influence. Magaling lang magsalita, magaling lang magmando, pero hindi isinasagawa. Hindi ipinapakita sa gawa. Kaya sabi niya, huwag niyong tutularan. Huwag niyong gagayahin. Kasi sila, sabi ni Jesus, magaling lang silang magpakitang tao. Madalas silang nagpapapansin lang. Madalas lang silang magbigay ng mga utos-utos pero sila mismo hindi nila ginagawa. Hanggang para sa atin, nahihirapan tayong sundin ang mga taong nag-uutos sa atin kung alam natin na taliwas naman sa kanilang ginagawa. Parang di ba, minsan may mga tao po na, wow, ang galing-galing naman niyang magsalita. May mga kilala din tayo ng mga tao na hinahangaan ng mga tao kasi ang galing magsalita, ang galing magturo. Pero sa karanasan mo, ang pangit ng ugali, nakasimangot lagi, palasigaw lagi. Pero kapag nagsasalita, ang bait-bait. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong tutularan. Maganda yung kanilang sinasabi, tama yung kanilang itinuturo, pero huwag niyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa. Paalala din po ito sa atin. Minsan, maraming mga umaalis sa simbahan natin dahil lamang naiiskandalo sila sa mga nagtuturo o mga naririnig nilang mga tao sa simbahan. Kasi magaling lang magsalita. Kaya naiiskandalo, umaalis. Kaya tayo mismo din, pinapaalalahanan, malaking responsibility o isang responsibilidad na dapat nating pakaingatan. Kapag alam mo ikaw ay, sabihin na natin, public figure, maraming tumitingala sa iyo, maraming kumikilala sa iyo, kailangan mong pag-ingatan ng mabuti ang iyong ikikilos, ang iyong sasabihin, lalo na kapag wala na sa pulpito. So, hindi ko alam kung ano ba, magaling lang ba ako magsalita, tapos pag nasa labas na, ano na. Ano kaya ang masasabi ng iba, alam ko, ako, isnabero ko, Alam ko, hindi ako palabati.
alam ko, ito yung mga ugali ko. No? Hindi ko alam kung good influencer ba ako o wala lang. Kasi mananagot at haharap ako sa Diyos pagdating ng araw. Dahil gaya nga no, nang nabanggit sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Malakias, itong mga saserdote, imbis na maging daan na mapalapit sa Diyos ang mga tao, sila pa mismo ang nagiging dahilan para lumayo ang mga tao sa Diyos. Kaya sa atin, no, sa inyo po na mga miyembro ng simbahan, sa inyo na madalas na nagsisimba, at alam ng mga tao na nagsisimba ka, kahit yun sa mga online, medyo tingnan din natin at pagnilayan kung naiiskandalo ba ang mga kapamilya mo, kaibigan mo. Kasi palasimba ka, pero kapag nakikita ang post sa social media, yung mga post mo, parang hindi nagtutugma. Sa mga magulang, mahirap pong magturo sa mga anak na huwag kayong magmumura, bad yun. Kung kayo mismo, palamura. Mahihirapan tayong, kaya mahalaga po yung credibility. No? Kailangan tayong maging credible. At sa pagiging credible, sa salita at sa gawa, dun yan mapatutunayan. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan, at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ng ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at mga hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tanguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, Ikaw ang waran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na naming mahal, ligtas mo kami tanay. Poong Jesus na naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian at kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Maupo muna po sandali. Sumainyo ang Panginoon Sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi.